Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, kamusta na po ang lahat? Ito po, buhay na buhay pong muli. Ano po ba? Kamusta na po kayo dyan? So, welcome back po muli dito sa Carlen's Little World. Ayan po, no? So, bago po ang lahat, no? So, i-like nyo po, i-share nyo po ang video na ito na mag-e-encourage po sa bawat isa sa ating lahat. Ayan, kamusta na po ba mga ka-YouTubers, mga FB friends, mga kapatid? Kamusta na po kayong lahat dyan? So, sa mga nangyayari po ngayon, ano na po ba ang inyong masasabi? Kayo po ba ay natatakot na kagaya po ng nangyayari sa ating kapaligiran na hindi na po talaga natin alam kung ano po ang ating gagawin? Ayan po, no? So, sabi nga, itong virus na to, talaga po, grabe po yung ginagawa po niya sa buhay po ng natin, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa na rin po, no? So, ayun po, sabi ng ganyan, kung nababasa nyo nga po sa FB, laman na po ito ng balita. Lagi po nating mababasa. So, kamusta na po ba ang bawat isa sa atin tungkol dito? Ayan. Pero, hindi po tungkol sa virus yung nais kong i-share sa inyo. Iba pong virus, ano po. Sabi nga po, may nabasa pa nga po, may mas matindi pa nga daw dito sa virus na to. Ano ba yung virus na mas matindi sa ganyan? Wala pira virus. Ayan, wala pira virus. Daw mas matindi dito sa coronavirus. Anyway, lahat po tayo natatakot mawala ng pira. Ayan, yan nakakatakot po talaga yung virus na yan. Pag kumalat po, matindi. Yung wala ka nang madukot pagka gusto mong bumili. Pero anyway, hindi po tungkol dyan sa mga virus na yan. Yung pag-uusapan natin. Ayun. So, ano ba yung pag-uusapan natin? So, nais ko po kayo i-encourage lahat regarding sa pangyayaring to kasi sa ganyan yung virus, yung coronavirus na yan, andyan nga, sabi nga nung isang na-interview, no, seriously, sabi nung isang tawag dito nung isang na-interview na sundalo sa ganyan, mas mainam pa nga kung terorista yung kaharap nila sa ganyan, nakikita niya yung kalaban niya. Sabi niya, mapapaputukan niya ng bala o ng baril kapag sabi niya ganyan, nakita niya yung kalaban niya. Ito daw, sa niyang ganyan, nakakalapit na sa kanya, wala pa siyang idea na meron na pala siya or something, kung nandyan ba, malayo ba, kung nasaan ba yung kalaban niya. So, wala siyang totally idea, which is sa atin din po, totally po, wala po tayong idea, nagugulat na lamang po tayo, tumataas po yung bilang ng mga tao na nagkakasakit, na nagkakaroon nito. So, kaya nga po tayo pinag-quarantine, ano po, pinag-i-stay sa bahay para po ma-eliminate or mabawasan po yung bilang. Pero, yun nga po, sadly po, sa hindi po natin pagsunod or baka po doon sa mga nagdaang araw, hindi po natin alam na itong mga taong nagkaroon is mga nahawaan na before pa. Kasi nga po, yun nga, so hindi natin alam na kung halimbawa isa ka nga lang naman na meron, di masapasang mo doon sa 10 na taong na-encounter mo, yung 10 na yung pag-encounter pa ng mga 10 tao din, di 10 times 10, 100 na, napakarami na, and then yung 100, so we do not know po. So, ano po ba yung pinaka-effective na gawin? Ayan, bigyan naman po tayo ng maraming babala, so mainam po, sumunod po tayo doon. So, nakita po natin kung paano siya kumalat, napakabilis po, no? Pero, may nais po ako i-share sa inyo na mas maganda pa pong ipakalat natin kaysa dito sa virus na ito, no? Sa coronavirus, which is yung virus po, yung pag-ibig po ng ating Panginoon. Oh, yes, of course, no? Yung virus, si Jesus virus po. Ano po, no? Not exactly po na siya yung virus, pero alam niyo po, no? Once po na you get to know how good, how loving, how caring He is, how big He is, how He wants to
deal with us every day po. Maa-amaze po kayo sa kabutihan po ng ating Panginoon. Alam niyo po, no, simula po nung ma-realize ko or ma-realize ko, makilala ko po ang Panginoon, yung pong virus na Jesus virus na natanggap ko, it is exactly po nung kabaligtaran po ito nung virus na kumakalas. Ito pong nung tanggapin ko po si Jesus, ang nabuhay po sa puso ko is yung kaligayahan po. Nagkaroon po talaga ng overwhelming joy. Nagkaroon po talaga ng overwhelming peace sa Panginoon. Ganun po talaga yung maidudulot po niya. Yes, ano po, hindi po maiwasan bilang tao na minsan po nagagalit po tayo, minsan po natatakot tayo, nalulungkot tayo, or tawag dito yung mga negative emotions. Pero once po talaga na nakilala nyo si Jesus, marirealize nyo po yung galit po na naumpisahan nung morning, hindi po siya from morning till night or from morning to next day or to the next week or to the next year pa aabot. Kasi po tatanggalin niya po yung mga negative emotions, papalitan niya po yun ng joy, papalitan niya po yun ng peace, papalitan po niya yun ng protection, ano po. So, ganun po yung binibigay po niya. Ganun po siya. Unlike po dito sa coronavirus, pag nasaga po natin siya, unti-unti hindi natin alam ano binibigay sa atin. Sakit. Ayun, kamatayan, kalungkutan, worries. Pero once po, ito po si Jesus, makilala natin, ang binibigay niya is positive result sa buhay po natin. Sabi nga ganyan, sa Matthew 6:33, ang ganyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ganyan, no, all these things shall be added unto you. So, yung lahat ng magagandang bagay, yun po yung nais ibigay po sa atin ng ating Panginoon. So, napakaganda po, no? Parang, grabe, totoo ba yan? So, paano yun nangyari? Ano ba yun? Paano mo yun na-realize? Paano mo naranasan yun? Alam nyo po, no? Just come into Him. Alam niyo po, wala pong tao na napapahiya na lumalapit sa Panginoon. Grabe po yung as you read the Bible po, as you seek Him nga, yun nga, yung pagsisik sa Kanya, as you pray to Him, as you go to Him, as you humbly come to Him, hindi ka mapapahiya sa Kanya, no. I remember po, no, so, do sa isang tagpo po sa Bible, kung saan yung isang babae po, inaagasan po siya. Kwento ko lamang po sa inyo ng maigse, no. So, lahat ng tao, pagdating ni Jesus, ayan na, nagkagulo na po sila nagkagulo sa, in a way na, sino ba yun? Sino ba yung dumating? Ganyan. Parang nagpalibot na po sila, sinusundan siya. Kasi, during at that time, alam ng mga tao na, naririnig na siya, nagpapagaling siya, nagbubuhay siya ng patay. So, which is, ganun po yung nangyari na na-excite po yung mga tao. So, during at that time, ang dami-dami po talagang tao nakapaligid po sa kanya. May isa pong babae po na lumapit po, no, without parang walang pumipigil sa kanya na hindi, lalapit ako, gustuin ko talaga, lalapit ako sa kanya. Sabi nga ng babae sa sarili niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Sabi niya ganyan, gagaling na ako. And which is, nagtagumpay po itong babaeng to, nahawakan po niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Nung hawakan niya po yun, ayun po, dumaloy po yung kagalingan sa kanya. Ano po, tas sabing ganyan nga ni Jesus at that time, kung mapapansin niyo po nga, ang daing tao dun sa ganyan ni Jesus. Ang ganyan, sinong humawak sa akin? Ang ganyan. Sabi ni Pedro, yung pabibo na disipulo, sa ganyan. Haler, Panginoon, ang dami-daming tao, malamang talaga mahawakan ka, no? So, pag napansin nyo talaga yung point of view ni Peter, nga naman, ano, ang daing tao, no? Marami hahawak sa'yo kasi nga, pinagkakaguluhan siya at that time. Pero, hindi, may humawak sa akin, sa ganyan ng Panginoon. Very sure siya dun sa nangyari na may humawak sa akin. Kumbaga, that moment, somebody touched Jesus' heart. Hindi lang yung laylayan ng damit niya kasi a power got out from his body na nag-flow papunta dun sa babae at gumaling po siya. So, that is how
how we come to God. Hindi yung basta nakiusyoso ka lang, hindi, okay yan, amin ako dyan. No, it's not like that. Talagang kailangan i-desire ng heart natin, i-desire talaga ng puso natin, yung, ang Panginoon mismo, and He will come to us talaga. Hindi po siya madamot actually po, no. Kaya doon sa moment na yung pinakita lang sa atin ng Lord na how to get from Him, hindi yung para hawakan yung laylayan niya, but to desire Him. At talaga po, hindi po tayo mapapahiya. Wag po tayo yung mag-usyoso lang. Wag po tayo yung tinignan lang. Parang spectator ka lang ba? Or gusto mo ikaw yung maranasan mo dun sa buhay mo, yung naranasan din ng babaeng yun. So, inilalagay ng Lord, this is who He is. Ito yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Huwag kang maging spectator lang, but expect mo, i-claim mo, hawakan mo, isik mo siya mismo, na siya yung healer mo, siya yung provider mo, siya yung protection mo, He will be your everything po, no. Ganun po talaga siya, grabe po talaga, no. So, nakakatuwa lang po talaga na ganun ito yung virus na sana ito yung nag-i-spread, yung love niya, yung peace niya, maranasan mo din para in the midst of this chaos, in the midst of this nakaguluhan, kung naiinip ka man, kung natatakot ka man, ano man yung nangyayari, katapusan na ba ng mundo, magla-lockdown na ba, whatsoever, at peace ka, because you have God, who is bigger, who is mighty, who is amazing, who is so great talaga, na nais talaga ibigay yan sa'yo, because mas gusto ni Lord happy ka. Sa totoo lang, mas gusto ni Lord happy ka. Hindi niya gusto yun natatakot ka. Kaya nga, pag nagbasa ka ng Bible, you will see, lagi niya sinasabi sa'yo, do not fear, do not worry. Makikita mo yan lagi na huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Because He is always there. Hindi yun sinabi niya para, hindi niya yung sinabi para sabihin lang sa'yo. But He is saying that, kasi alam niya, sa puso nating mga tao, matatakutin tayo eh. Matatakutin tayo. He knows because nagkatawang tao siya. Naranasan niya kung ano yung nararanasan natin. Naranasan niya yung pain, naranasan niya yung hirap, naranasan niya yung kung paano maging isang tao. That's why He said, do not fear, do not worry. Kasi He is the God who cares for you. So, yun lang. Kung gusto nyo pa, ganyan, matutunan pa, siguro for the next succeeding mga tawag dito, ganda ng boko. Ayan. So, sa mga succeeding mga vlogs pa na gagawin ko, no, I will teach you how, kung paano nga ba magbasa ng Bible. So, for now, yun po, nais ko share sa inyo yung goodness, yung love, and how to accumulate, or mali yung accumulate na word, yung how to claim the God's love for you, yung virus na ito na Jesus loves you. Yan, yun yung mas magandang i-share, no? So, yun lang. God bless you, no? Sa mahal ka ni Lord, huwag kang panghinaang ng loob, huwag kang matakot. Stay at home, enjoy your family, manood ka ng TV, magbasa ka, marami kang pwedeng gawin dyan, and trust God, pray to Him, huwag kang mawala ng pag-asa, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. He got it, He got this, Jesus got this. So, yun lang, bye! See ya!